Okay, magandang umaga sa ating mga minamahal na mga kapatid at sa ating mga ginigiliw na takasubaybay. Purihin natin ang Diyos. Amen? Amen. Amen. Okay? Umpisahan na natin ang paksa natin ngayong umaga, gabay ng makapangyarihang Diyos sa mamamayang Pilipino. Okay? So, sa ngayon ay meron tayong mga nagtitipon para sa isang bagay na layunin. Pero sa atin, ang Diyos ang parating gumagabay sa atin. Okay? Bilang mamamayang Pilipino. Ngayon, pagpatuloy na natin sa ating preamble ng 1987 Constitution na itong preamble na ito yung nalilimutan ng tao. Ang preamble sa unang pahina ng ating konstitusyon ay ang ibig sabihin ng preamble, ito yung pinakapuso ng konstitusyon natin. Yung lahat ng nasa loob, artikulo, section ng constitution natin, ang pinakapuso niya ay yung preamble. Ang preamble ang siyang nag-guide sa ating mga mamamayang Pilipino. Okay? Basahin natin yung ibang mahalagang portion ng preamble na yan. Ang topiko kasi natin, gabay ng makapangyarihang Diyos sa mamamayang Pilipino. Tayo bang mga Pilipino, kailangan natin ang gabay natin nandyan sa Constitution, sa puso ng ating Constitution, ang preamble. Kaya nga, basahin natin. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God. So, tayong makapangyarihang mga mamamayang Pilipino, kailangan natin ang tulong ng kataas-taasang Diyos. So, nasa Constitution natin yun. Hindi pwedeng baliwalain. No? Tulad ng sinabi ko, ang preamble ay puso ng lahat ng nasa loobin ng 1987 Constitution natin. So, hindi pwedeng ang Constitution natin, itong preamble na ito ay hindi magiging gabay natin. So, ang magiging basehan natin sa lahat ng mga gagawin at pagpapatakbo ng gobyerno, tayo mga mamamayang Pilipino, ay kailangan natin ang tulong o gabay ng Diyos, ng makapangyarihang Diyos. Para sa ganon, para saan? In order to build a just and human society and establish a government that shall embody our ideals. You see that? Kung gusto nating i-establish yung government that embody our ideals, kailangan natin ang tulong ng Diyos, yung gabay ng Diyos sa atin. Kaya nga, ang meron dyan na hindi nagkakaunawaan, bakit hindi natin pinapairal yung tulong ng Diyos sa atin bilang mamamayan, bilang mga leader. No, wala na ang Diyos wala na yung gabay ng Diyos sa atin, sa ating pamumuno. No? Kaya kung minsan nakakagulo tayo, bakit binabaliwala natin yung pinakapuso ng ating konstitusyon na walang iba kundi yung preamble. Ang preamble, we need the guidance of our Almighty God. Kailangan natin yun. Bakit? Bakit pasama ng pasama ang takbo ng ating lipunan ay sapagkat wala na yung gabay ng Diyos. No? Nawawala na yun. So nababaliwala yung pinakapuso ng konstitusyon natin, yung preamble. Kasi sa preamble, ito ay nagsasabi sa atin na kailangan natin yung gabay ng Diyos. Bakit?
para sa ganon ay maitatag natin ang isang gobyerno na bumubuo sa layunin ng mga mamamayang Pilipino, bumubuo sa kapakanan ng bawat mamayang Pilipino. So kailangan natin yung gabay. Tanong, saan tayo kukuha ng gabay sa Diyos? Kundi sa banal na kasulatan. So ang banal na kasulatan ay magiging gabay ng Diyos sa atin. Okay? Pagpatuloy natin. Ngayon, ano ang itinuturo ng banal na kasulatan sa pagpapatakbo ng gobyerno sa ating mga mamamayan? At ano ang relasyon natin sa gobyerno at ang Diyos? Ang tinatawag dito ay tripod. Ang Diyos, mamamayan, at ang gobyerno. So, ano ang magiging gabay natin? Ayon sa kay Propeta Daniel chapter 4 verse 17, ito ang magiging gabay natin para hindi tayo malihis sa tamang landas sa katotohanan, sapagkat sa puso ng ating konstitusyon, kailangan natin ang gabay ng Diyos. Ngayon, ano ang sabi ni Propeta Daniel chapter 4 verse 17? Ito ang hatol ng mga bantay na anghel. Sino yung mga bantay na anghel? Ito yung mga bantay ng bawat bansa. Okay, ang sabi rito, upang malaman ng lahat na ang buong daigdig ay sakop ng kataas-taasang Diyos. Maraming hindi naniniwala dyan na ang mga pandaw ng gobyerno daw, gobyerno lang ng tao, mali. Maliwanag sa katotohanan, sa gabay ng Diyos, na upang malaman ng lahat ng tao, Pilipino, Amerikano, mga Chino, and so on and so forth, na ang buong daigdig ay sakop ng kataas-taasang Diyos. Maari niyang gawing hari ang sino mang nais niya, kahit na ang pinakaabang tao. So, sabi nila, mangmang yung tao na yan. Pero, tignan mo, nanalo siya. Bakit? Kasi, siya ang gusto ng Diyos na mamuno. No, sasabihin nila, walang alam yan. Pero, ang Diyos ang nagluluklok ng pinuno. O kahit pa sino siya. Paliwanag. Ito yung magiging gabay natin. Ito yung katotohanan. Okay, hindi yung magiging gabay mo yung tao, hindi naman nakabase yung direksyon doon sa mga salita ng Diyos. Pagpatuloy natin sa Romans 13 verse 1 to 2. Baliwanag dito, ayon kay Apostol Pablo, ayon sa inspirasyon ng makapangyarihan Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, ang kanyang naisulat, ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral, kaya ang pamahalaan na yan ay tinatag ng Diyos, kaya ang mga pinuno ay inilagay ng Diyos. Tulad doon sa Daniel chapter 4 verse 17. Sapagkat ang kataas-taasang Diyos ang may hawak sa lahat ng kaharian. So siya yung naglalagay ng pinuno. So ano ang katotohanan dito? Ang katotohanan, yung mga pinuno ay inilagay ng Diyos. Siya ang naglagay doon. Anong layunin niya? Kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos at sila'y nararapat sa parusa. Sa verse 4, yan nakasulat. Ang mga pinuno ay hinirang ng Diyos. Inilagay niya diyan upang para sa kabutihan ng mga tao.
hindi sa kapahamakan ng mga tao. Bakit merong corrupt na officials? Sapagkat nawawala na yung gabay ng Constitution sa kanila. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God. Nawawala yun, kaya sila naging corrupt. Kaya sila ay naging sakim sa kapwa nilang tao. Why they were not already guided by the Almighty God? Yung salita ng Diyos ay wala na sa kanila. Kaya merong mga taong mga abuso, magnanakaw, corrupt sa ating gobyerno. Okay? So, pagpatuloy natin. Ngayon, kung ang Diyos ang naglalagay ng mga pinuno sa pamahalaan, paano na kung sinasabi, walang alam yan? Di naman nakatapos ng pag-aaral yan Ngayon, kailangan natin ang gabay ng Diyos, yung kanyang salita. Ano ba yung sinasabi niya? Kung ang Diyos, pinili niya yung tinatawag nilang mamang walang alam sa pagpapatakbo ng gobyerno. Bakit? Ang Diyos ang naglagay doon. Ina-underestimate mo ba ang Diyos? Ikaw ba ay Diyos o higit ka ba sa Diyos? At sasabihin mo, walang alam yan, yung pinuno na yan. Yan ang malaking mali. Walang gabay yung mga tao na yun sa kapangyarihan ng Diyos. Sa Proverbs chapter 8, verse 15 to 16, sabi ng ating propeta, Prophet David, sabi niya, dahil sa atin ang hari nakapamamahala. So dahil sa Diyos, ang mga hari ay nakakapamahala. Bakit? Nagagawa ng mga pinuno ang utos na siyang tama. Kaya nga yung nabuo yung Constitution natin, sapagkat yun ay sa pamamagitan ng gabay ng Diyos. Talino ng punong bayan ay sa akin nagmumula. So yung talino ng pinuno na yon na iniligay ng Diyos, galing sa Diyos. Tapos sasabihin mo, mamang yung pinuno na yan. Ang ibig sabihin, ikaw pa ay mas mataas sa Diyos. Aba yung kayabangan yon? Bakit? Sapagkat hindi mo alam yung gabay ng Diyos. Hindi mo alam yung katotohanan. Kaya't nasasabi mo ang mga maling bagay na yun. Na yung kasinungalingan na yan ay ginagawang katotohanan. Mali! Ang katotohanan ay ang salita ng Diyos. Kaya ngayong nasa Constitution natin, we the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God. Kailangan natin ang tulong ng Diyos. Iyon ay sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Talino ng punong bayan ay sa akin nagmumula. At ako rin ang dahilan dangal nila pagkadakila. You see that? Tapos sasabihin mo, walang alam yung pinuno na yan? Ang nagbibigay ng talino doon sa pinuno na yon upang siya'y makapamahala ng para sa kabutihan ng mamamayan ay ang Diyos. Tapos sasabihin mo, walang alam yan? Yan. How about, tanong, kung lapastangan na ang isang pinuno, kung ang pinuno ay wala nang ginawa kundi puro mali o nagnanakaw na o soil niya na yung pinuno na yun. Sa Job 34:18, ang Diyos ang naglalagay ng pinuno. Kung sila'y wala nang halaga yung mga pinuno na yun, ano ang gagawin? Sa Job 34:18, ang Diyos ang magparusa sa mga suwail, wala nang halagang mga pinuno. So siya mismo magtatanggal. Siya mismo ang magpaparusa doon sa pinuno na kanyang inilagay. No? Ikaw,
Tayo ba yung magtatanggal kung walang tulong ng Diyos, walang kapangyarihan ng Diyos para matanggal mo yung pinuno na yon? Wala kang magagawa. Sa John 15:5, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, wala kang magagawa kung hiwalay ka sa akin. Ibig sabihin, ang tao ay walang magagawa kung hindi kalooban ng Diyos. Amen? Amen. Sana naunawaan natin itong gabay na ito. Ito ang gabay natin mga mamamayang Pilipino upang sa ganon ay makamtan natin yung sinasabi na to establish a government that shall embody our ideals. Amen? Amen. And God bless us all. Amen.